Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-broiler. At ngayon po ay nandito tayo sa isang poultry ng ating isang ka-broiler. Nagtatanong siya kung pwede daw na painom ang tubig tabang kasi nga medyo makonsumo ang proseso nila sa pagkuha ng tubig para sa painom sa kanilang mga broiler, kasi iniigib pa nila doon sa flowing ay makonsumo sa gasolina kasi araw-araw sila nag-iigib. Ay humingi ng payo sa akin kung pwede daw magamit yung kanilang tubig tabang. Ayan, at yan po ang topic natin ngayong araw na ito. Kung mapapansin nyo po, may fish pan dito sa akin kasi malapit po talaga ito sa dagat. Ayan, ayan po, mapapansin nyo. Kaya ang tubig po dito ay talagang medyo maalat-alat, lalo na kapag hindi tama yung pagbabaon ng tubo, talagang maalat talaga yung nalabas. Kaya yung iba medyo malalim yung baon, kaya okay naman siya na gamitin kasi hindi siya masyadong maalat. Kaya pinuntahan natin yung kanyang poultry, binalikan po ulit natin kasi nga ganun pala ang gamit niya dito. Yung mga panghugas niya ay tubig tabang, tapos yung iniigib niya para sa painom sa mga manok, sa kanyang mga broiler, ay kung pwede daw ay kung pwede daw gamitin ay yung tubig tabang. Kaya tingnan po natin. At ayan, ito po yung kanyang mga broiler, napakarami po. Ayan, halos pare-parehas po ang kanilang laki. Ayan, kung ganyan po karami, marami pong kukonsumuhin painom. Ayan. Ayun yung kanyang DIY na painuman. Talagang ilakihan na kasi nga mahirap sa tubig. Electric pan din siyang gamit. Napakarami po talaga. At napakahaba po nitong poultry na to. Kaya kung palaging iigibin po ang tubig para sa mga alagang broilers, ay medyo makonsumo nga po sa gasolina kasi medyo malayo din po ang igiban dito ng hindi tabang na tubig. Napakahaba po ng poultry na ito. Parang naglalaman po ata ito ng 600 to 700 heads. Tapos ito naman yung kanyang mahihina. Ayan, nakabukod na po yung mahihina niya para makahabol sa laki. Yan, balikan naman po natin yung ginagamit nilang tubig. Tikman po natin. Kasi naka-experience na din naman po ako ng ang gamit ko ay tubig tabang, pero hindi naman ganong kaalat. Kumbaga may lasa din po siya, pero hindi naman sobrang alat. Yan. At ito po yung ipunan nila ng tubig. Ayan.
Ito po yung tubig tabang. Ito. Ayun nga po, hindi naman pala masyadong maalat. Kumbaga, slight lang yung lasa niya. Kung sasabihin mo na sobrang alat niya. Kumbaga talagang tabang lang siya, yung may na lalasahan ka lang na kunting-kunting alat. Ayun, parang katulad din doon sa nakaraan kong poultry na may lasa din po ang tubig. Ayan. At okay naman pong gamitin yung ganyan na hindi masyadong alat. Wala naman pong nagiging problema sa mga broilers. Kumbaga ang kinakailangan lang po ay talagang medyo maluwag yung spacing sa iyong mga alaga. Ayan. Tsaka ang gamit ko po talaga noon ay yung streptomycin, kasi po yun talaga yung bumagay doon sa lasa ng tubig. At okay naman po na gamitin. Kumbaga talagang base na rin po sa aking experience, dahil nakagamit na rin po ako ng ganyan na tubig tabang. Wala naman pong nagiging problema. Kaya yun pong may mga farm na nahihirapan dahil pasensya na po, medyo maingay, nagpupukpuk. Yung may mga farm po na malalapit din sa siguro po na experience na din po nila yung medyo maalat ang tubig. Ayan. At ito naman po ay base din lang sa aking naging experience na okay naman yung paggamit ng tubig tabang. Okay din naman yung bigat niya. Wala naman pong nagiging problema, hindi naman po nababansot yung aking mga alaga. Kumbaga kaya lang po napatigil ako dito sa poultry ko dito sa malapit sa dagat, kasi nga po ay lumipat kami doon sa bukid. At maganda-ganda po ang space doon. Hindi po katulad dito sa bayan na medyo kunti lang yung space mo, kunti lang yung maaalagaan mo. Yan, tsaka iba po ang klima dito, talagang medyo mainit. Hindi katulad dun sa bukid na presko. Dito talagang kinakailangan laging may electric fan. Gaya niyan. Ayan. Ayan po. Kumbaga bago ka gumamit ng tubig tabang ay idadaan mo din sa tamang proseso. Wag yung basta ka lang gamit ng gamit, dahil hindi natin alam yung tubig mo pala ay kasi nagbabago-bago ng lasa yan. Minsan kapag high tide, umaalat yan. Kaya wag po tayong basta-basta susubok. Ay, pwede pala yung tubig tabang, sabi ni ka-broiler. Wag po, obserbahan din po natin. Wag po tayo basta-basta gagamit ng tubig tabang na hindi natin monitor, kasi nag-iiba po ng lasa yan. Base po sa aking naging experience. Kaya mag-iingat din po tayo. Kaya yan po yung aking maipapayo sa mga gustong gumamit ng tubig tabang, dahil nga malayo, nahihirapan sila sa pag-iigib ng tubig na hindi tabang. Ayan. Kasi gumamit po ako ng tubig tabang ay ang broiler ko po ay ang edad niya ay 20 days na po bago ako gumamit ng tubig tabang. Kasi yung mga sa edad po na 20 days, medyo maganda-ganda na po ang katawan niyan. Kumbaga kaya niya nang labanan yung medyo maalat-alat na tubig.
Baga malakas na yung immune system niya. Tsaka inaral ko din po talaga yung babagay na vitamina. Ayan. Ang ginamit ko nga lang po talaga noon ay streptomycin. Yun po yung aking ginamit na ano, at saka dextrose yan. Yan dalawa po na yun ang ginamit ko. At ayun po, sana po ay nakatulong itong aking video. Basta po kung gagamit po kayo ng tubig tabang, monitor nyo din po. Kasi bigla-bigla nag-iiba ang lasa niyan. Baka mapataon po na paggamit nyo sobrang alat pala. Baka magkaroon ng epekto po yan sa ating mga alaga. Kaya bago po kayo gumamit ay i-check nyo po muna ng mabuti. Alamin nyo po muna kung yun ba ay talagang pwede o hindi pwede. Ayun po. At yun lamang po. At isang magandang hapon po sa ating lahat. At patuloy po tayong mag-iingat anuman po ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Ayan. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. At huwag mo kalilimutang mag-like, share, at mag-comment kung may mga katanungan pa po kayo na iba about sa tubig tabang. Ay, sasagutin po natin yan. At huwag din po natin kalilimutang pindutin ang notification bell para updated po tayo lagi sa mga bago kong videos. At yun lamang po, at maraming salamat. God bless you all.